citizenship law ng Germany, babasahin po natin detalye. Pag sinabi po nilang pwede, then pwede namin i-process yung reacquisition para maging dual citizen po siya. Hi guys, good morning. Ayan, dito kami ngayon sa simbahan. So, kailangan magsimba muna. Hindi puro yung trabaho-trabaho lang, ate, di ba? Yeah. Dapat magsimba din pag may time. Yeah. Magpasalamat kung ano yung mga natatanggap nating Hello. blessings. Ayan, si Ate Elena. Hi. So, papasok na kami, guys. Mr. Vlogger. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. I am the good shepherd, says the Lord. I know my sheep, and mine know me. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing Sapagkat kung tayo ay tunay na malaya, doon tayo nagiging masaya. Kailanman pag hindi tayo malaya, ay hindi tayo makakakita o hindi mababa sa atin ang tunay na katahimikan at kaligayahan ng buhay. Ako ay dalawa ko yun, magiging sa gospel. Ano ba, start sa natin natin Panginoon? Love, freedom, and love. Itong dalawang ito ang mahalaga at kailangan natin upang magkaroon tayo ng buhay na masaya at tahimik. Kung hindi ka malaya, kung wala kang pag-ibig, kailangan hindi ko tayo maging masaya at kontento sa buhay natin. In fact, pag hindi ka masaya at kontento sa buhay mo, ano ang nagiging attitude natin? We always try to complain. Maliit na bagay, we complain. We could not appreciate life. We could not appreciate the beauty or the goodness of life. Our focus is always, ay, anong wala, ay, anong kulang. That is also a kind of
Ayan guys, kainan naman. Iwan ko kung sinong nag-sponsor. Basta may kainan ngayon dahil nandito pala yung taga-consulate o taga-Philippine Embassy nandito. So may seminar. So kaya nagkaroon ng ganito. So kailangan natin mag-attend din dahil German na tayo kung ano yung mga sa German citizenship, yung magdudual. Hi Ate Cora! Si ate ngayon yung ano to? Pansit. Ay, pansit. Ay, hindi to yung chili con carne. Ito yung pansit. Ayan. Aming photo. At saka, Biko ba yan? Ano? Biko. Oh, Biko. Ayan, dami. Sarap yan, guys. Previously, I think 15 or 20 years din na may mga pare na before me, as far as I am informed, if my information is correct, ay wala kong nakaganito na meeting. Kaya I'm very thankful to Talbong, sa team na ninyo na kami. Also, thank you din po kahapon sa ating mobile outreach program. I have heard from ICE and others, and of course from me also, na naging successful pa yung ating mobile outreach program. Maraming pong salamat sa tumulong mag-iisa sa ating program. So, I'm feeling very excited sa ating meeting as we also inform the members of the community. By the way, itong mga tao na nandito, they are coming from different communities. Aside that they are representing the different communities. Nasa 10 Whether in passport or at heart. Number one, ang Facebook page po namin. We're very active. Our Vice Consul, si Fatima Mueller, manages it very well. Every day, she shares something that we're doing. Tapos, pag nag-query po na receipt, doon pinapasahin po sa amin. The other one is our website, www.frankfurtpcg.de. We make sure it's updated. If you need any services or you are looking for any contact information from us, it's all on that website. Nandun din po kami nag-announce ng mga advisories o kaya mga outreach schedule for the year. Very important. So if you want to avail of yung usual services namin, like passport, record of birth, record of marriage, o kaya magpapa-authenticate po ng affidavit o SPA, o citizenship law ng Germany, babasahin po natin detalye. Pag sinabi po nilang pwede, then pwede namin i-process yung reacquisition para maging dual citizen po siya. Pwede po kayo sumabay. Ayun, pero ang key po dyan, yun sa next slide, hihintayin po natin na pumasa yung bagong law kasi kailangan po natin basahin yung detalye. Kasi ang napansin niyo po, marami po sila sinulat na tungkol sa impact ng new citizenship law para sa na-naturalize pa lang. Pero walang nakasulat so far about yung nag-naturalize dati pa. So hindi natin ma-anticipate yung contents. Kasi wala po kami nakikita official translation, wala po kami mabibigay na concrete na guidance. Hindi namin ma-assure na yung German citizenship nyo hindi ma-apektuhan. Kaya very cautious kami. Kasi alam namin na yung, may mga kapag po kami panoses na nag-i-acquire ng walang permiso under the current law. Hindi dumaan sa amin na dumaan sa Manila. Hindi namin alam yung intergathering ng Germany. Nalaman pa rin ng German authorities, tinanggalan po ng German citizenship. Kaya napaka-ingat po namin dito. Yes, sir. Yes, sir. Alam mo, marami kami mga kliyente. Minsan, shy sila magtanong. Tapos nanghihiya sila kasi alam naman Pilipino, ayaw maging bother, ayaw, pero sasabihin namin, kahit 20 pa po yung email namin, hanggang sa hindi kayo sigurado, magtanong po kayo, sasagutin namin kayo. We appreciate the bullet. We appreciate the thoroughness, the preparation. Kasi it means when you come to see us, magagawa po namin yung gusto nyo. Hi guys! Welcome back again to Dong Vlogs. So for today's vlog, pag-uusapan po natin tungkol sa dual citizenship dito sa Germany. So, aprobado na nga ba? Yan ang tanong ng bayan dito sa Germany. So, kahapon guys, nasa simbahan po tayo. Hindi ko po akalain na mayroon palang open forum. Nandoon pa pala yung
Philippine Embassy from Berlin at saka PCG Frankfurt. So nagsama-sama sila doon sa St. Winfried after ng Mass. So doon po kami nag-antay. Doon po kami sa baba dahil po meron pong open forum. Akala ko po tapos na nung Saturday. Yun pala ang ginawa nilang outreach noong Saturday is yung mga may appointment gaya ng passport renewal or yung kukuha ng mga PSA or yung ano pang mga documents na pwedeng kunin sa ating embassy. Hi guys, ayan, katatapos ko lang sa work pala. Pasensya na kayo kanina kung naputol yung usapan natin tungkol sa dual citizenship. So, ayun, kahapon pala, gaya ng sinabi ko kanina, kahapon nandun ako sa nagsimba. Tapos after ng simba, nandun pala yung taga Philippine Embassy galing pa Berlin at saka PCG Frankfurt. So, ang usapan guys tungkol sa marami. Alam nyo guys, nakakatuwa kasi pinopush talaga nila yung pag-ibig fund, yung pag-ibig at saka yung SSS na i-continue ng mga OFWs. So, marami pang mga pinipresent nila kahapon na about sa Philippines. So, yung highlights doon is about sa dual citizenship guys. So ngayon yun yung talagang inantay ko tagal. Bali ang gusto kong malaman kung pwede na ba mag-apply. Ayun ang sabi ng So ayun guys, na-distract yung vlog natin kasi tumawag si Steph. Yan. So sana tayo. Yun. Hindi pa pala mag-issue ngayon. Hindi pa sa ngayon mag-issue ng halimbawa ako. Hindi pa kasi nila alam kasi kung hindi pa nila alam kung anong nakasulat daw doon sa bagong batas. Kasi halimbawa, kung kasali ba daw kami yung nag-surrender na ng Philippine passport or yung mag-surrender pa lang ng Philippine passport ang i-issuehan nila. Yun yung sinabi ng taga Philippine Embassy dito. Hi guys! Ayan, welcome back again to Dong Vlog. So, medyo nabaguhan kayo sa area ko, no? Sa position ko, sa camera. So, dito ako ngayon sa loob ng aking kwarto. So, mag-unboxing pala tayo guys. Dahil meron tayong natanggap na package galing sa Amazon. Ayan. Siyempre, in-order natin, no? So, i-unboxing natin kung ano yung laman. Siyempre. Ang bigat guys. As in, ang bigat niya. Iwan ko. Sana ano to? Original. So, kararating lang ngayon. So, tamang-tama guys. Kailanganin ko ngayong Sabado. Yan. Ay, wala pala siyang cover. So, ang in-order ko pala guys, ang in-order ko ay ito. Ito, nakita nyo na. So, ang isang set nito, 3 piraso. So, nagkakalaga sa 18 euro or almost 1,000 pesos. So, magtatanong kayo, bakit bumili ako nito? Actually guys, yung dati ginagamit ko, yung plastic na plato, pag pumupunta ako doon sa basketball. Kaso, halimbawa, pag may mag-order ng 2 putahe or 3 putahe, medyo maano siya ba? Medyo matrabaho kasi kailangan ko pa ng plato, kailangan ko pa ng bowl. So, ang ginawa ko, kung ito yung gamitin guys, halimbawa, combo 8 or combo 10. Kung combo 8, dalawang
ulam na, tapos rice, tapos drinks. Kung kumbutin, 3 ulam na. 3 ulam, tapos may sabaw. Tapos rice. So, maganda siya, guys. O, tingnan nyo, guys. O. Yan. So, dito yung sabaw. Dito yung rice. Dito yung 3 ulam. Malaki siya, guys. As in. Tapos, stainless. Yan. Maganda. Kasi lahat na dito. So, hindi na ako mahirapan. Pag may mag-order, sabihin, Dong, gusto ko ng kanin. Or gusto ko yung combo 8 or combo 10. So, ito yung gagamitin natin. Diba? Ang cute niya talaga as in. Diba, guys? So, gagamitin ko na siya ngayong Saturday. Ayan. So, yun lang. So, next time, kung mayroon pa kasi akong in-order na magdating end of this month or first week of May. Ayan, guys. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta kay Dong. So, I hope nag-enjoy po kayo sa ating vlog ngayong araw. Ayan. So, napagod ako, guys, dahil galing ako sa workout ba. After ko nag-workout. So, nadubli kasi ang dami kong inalsa. Ang dami kong binuhat na dumbbell. Ayan, ito yung resulta ngayon. So, ayan, guys. Thank you so much. Ayan, ito pa rin po ang Dong Vlogs. Hanggang sa susunod, ingat po kayo. Bye-bye. And good night.